Oy, alam niyo ho ba na maging itong security force ni VP Sara Duterte ay tila pinag-initan na rin ho ng administrasyong ito. Kasi ito ho'y nakabibigla ho dahil sa ngayon ay biglang nagpasya po ang Armed Forces of the Philippines na i-deactivate. Ito magtatatlong taon na po ito na yung tinatawag na Vice Presidential Security and Protection Group. Ito po ay eksklusibo na security force para sa Vice Presidente, mga kababayan. So, yun ho, pati ito nasili po at napag-initan ho ng administrasyon. At ayon po sa Armed Forces of the Philippines, so AFP, ay ito pong desisyon nila na naibunyag ho ngayon ay lumilitaw na February 6 pala yung kanilang desisyon na ito po ay i-deactivate at alisin o i-reorganisa yung security force ni VP Sara. Ito po ay isang araw matapos po na siya po ay ma-impeach diyan po sa House of Representatives. Mga kababayan. So, ito hong BPSPG, hindi naman daw to dinisband. Ni-reorganisa lang. Mga kababayan. At ayon po sa AFP. Pero, alam nyo ho, mga kababayan, ito hong BSPG, ito yung talagang security force na eksklusibo para sa Vice Presidente, ay ito po ay nilikha noong June 2022 pagkatapos po ng eleksyon. Mga kababayan ay agad ng binuho ito kasi magkasundo pa noon sina Pangulong Marcos Jr. at VP Sara. So June 2022 hindi pa ho sila formal na nauupo sa pwesto, mga kababayan. So ito ho kasi ang trabaho po ng BPSPG, parang di ba, meron ding sarili, parang sa presidente, yung PSC, ngayon, PSG dati, Presidential Security Group dati, ngayon, Presidential Security Command. So ito po yung eksklusibong nagbabantay, nagbibigay ng seguridad sa Pangulo. Ito ng mga BPSPG ay eksklusibong nagsisilbing security force ng Vice Presidente. So yan po, wala na ho yan. At ang sabi po, paliwanag po ng AFP, ito ho ay magsisilbi na lang na parang itong Security and Protection Battalion under sa ilalim po ng AFP General Headquarters at and Headquarters Support Command. So yun ho, mga kababayan, talagang matindi ho dito, kung kinakabit ho talaga, nagdesisyon kagad nung ma-impeach. Yun ho. Talagang sunod-sunod ho talaga, yung mga ginagawa ho dito po sa pamilya Duterte. At ngayon lang ho ito na ilathala, mga kababayan, na February 6 pa pala, nagdesisyon sila na i-reorganisa. Hindi naman dinisband, kundi in-reorganisa. Ito pong nagbibigay po ng seguridad o itong tinatawag na security force at nagbibigay po para matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng Vice Presidente. Yun ho. So para wala na raw eksklusibo. Hindi katulad, 'di ba, sa presidente, 'di ba, may mga ganyan eksklusibo yung Presidential Security Command. Ngayon naman, dati nung maayos pa ho yung kanilang relasyon, nilikha po ito. Pero nang umasim na ho nung February 6 po yung desisyon ng AFP, matapos po isang araw na ma-impeach po diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pag nag-umpisa kaya yung impeachment trial, ano naman kaya ang tatanggalin pa kay VP Sara? So, yun ho. Ito, maliwanag ho, mga kababayan. Dapat ho, wala ho tayong wala hong kinikilingan, di po ba? Na-create na ito, nalikha na po ito nung nakaraan na June 2022. Sana wala nang baguhan. Kasi makukulayan ho at siyempre ay hindi po maiwasan na mag-isip po ang maraming mamayan, pati AFP sumasali sa panggigipit sa Vice Presidente, sa mga Duterte. Parang ganun ho, pwede maging perception, di po ba?
So sana ako dito naman nasa sa kanila ho yan, mga kababayan. Pero ang binabanggit lang ho natin bakit parang lahat na lang konting kibot ay parang talagang napag-iinitan po ngayon ang pamilya Duterte. So yun ho. Pero importante ho ito na talagang dapat ay bigyan ho ng seguridad, di ba? Ito pong Vice Presidente. Alam niyo ho, nung matatanda nyo, noong June 25, 2022, ay meron pong na inilabas at nagpasalamat pa nga ho itong si BP Sara sa Department of National Defense at hinggil sa kanyang request. Nag-request po siya ng security unit, ito'y independent at parang hiwalay po sa Presidential Security Group na ngayon po ay Presidential Security Command. So yun ho pero parang ngayon kasi pag hiwalay baka hindi po monitor yun siguro baka ewan ko lang ho yun po mga pwede natin maging perception dito mga kababayan. So nasa ano na ulit, nasa saklaw na ho ulit at nasa ilalim po ng command ulit ng AFP, ito pong security force ni BP Sara Duterte. So, well, importante ho dyan kung ano man yung ito ba ay makabubuti o hindi, pero maliwanag ho, ito po ay may kinalaman sa alitan ni Pangulong Marcos Jr. at ng pamilya Duterte. Maliwanag na maliwanag ho ito kasi sunod-sunod ho 'Di ba? Yung mga pangyayari at ito February 6 pa pala ito na napagdesisyonan isang araw matapos po siyang ma-impeach ng mababang kapulungan ng Kongreso. Tapos ngayon, 'di ba? Sunod-sunod din yung plano ho at talaga nagplano ho na base po sa mga ginawang investigasyon ng Senado at mga nakuwang mga impormasyon, talagang planado po yung pagpapaaresto naman kay dating Pangulong Duterte, 'di ba? At agad na pinadala po sa ICC. So, planado lahat, mga kababayan. So, dito lang ho, abangan ho natin kung ano po yung mga susunod pa. Kasi dito ho, kapag tinanong mo ang kampo po ng mga Duterte, parang isang uri ito ng panggigipit. Pero sabi po ng AP, mas maganda raw yung kasalukuyang sitwasyon o itong arrangement para po sa pagbibigay ng seguridad sa ating Vice Presidente. Okay, so yun lang ho mga kababayan. Ang nabanggit ko, kayo ho ba? Yung ating mga listeners, yung ating mga viewers, ano ho ba? Ito ho bang pag-reorganisa sa security force ni BP Sara ay ano ba to? Ito po'y panggigipit sa pamilya Duterte o ito ho ba ay kabilang sa nagiging epekto o resulta ng pagkakaroon po ng alitan ng kampo ni Pangulong Marcos Jr. at ng pamilya Duterte. So yun lang ho, mag-comment na ho kayo. At syempre sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, simple lang ho, i-subscribe nyo na po ito pong ating YouTube channel. At para kayo po ay laging updated dito po sa ating mga komentaryo at mga issue na pinag-uusapan, issue ng bayan at syempre yung kaso rin po ni dating Pangulong Duterte, yung kay BP Sara Duterte na ngayon po ay naharap din sa impeachment trial sa June 2 pa naman at sisimulan ang paglilitis. At lahat po ng mga kabalbalan po ng ating mga opisyal ng gobyerno atin pong tatalakayin dito po sa ating channel. Okay, maraming salamat po muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.